come again, sir? Mainit na mainit itong si Grijaldo ngayon. Ha? Mainit na mainit itong si Grijaldo. Ha? Sa katunayan, sinight in contempt uli siya ng Kamara. At ngayon, pinakulong siya hindi na doon sa detention facility ng House of Representatives. Sa halip, pinakulong siya sa ordinaryong istasyon ng pulis sa Quezon City. Ha? Itong si Grijaldo. At dahil piko na sa kanya ang mga kongresista, dahil hindi niya sinasagot ang mga tanong. Ano? Kaya ayon sa Quadcom, nire-recommenda nila na kasuhan si Grijaldo. Ha? Kasuhan. Tungkol saan na kaso? Tungkol dun sa pagpatay kay Wesley Barayuga, mga kabunyog, mga kababayan. Mabigat yun. Kapag yun ang ikinaso, no bail yan. Murder yun eh. Murder yun. At ang isa pang posibleng mangyari dito, mga kabunyog, posible ring makasuhan si Bongo dyan sa pagpatay kay Barayuga. May alam si Bongo doon sa pagpatay kay Barayuga. Sinong testigo yan? Si Ruhina Garma, si Leonardo. Ngayon, ayon dito kay Leonardo at ayon din dito kay Ruhina Garma, dito sa pagpatay na ito kay Barayuga, mga kabunyog, mga kababayan, yung testigo diyan, yung isang police officer na nag-appear, ang sabi niya, pinaabot nila kay Bongo ang detalye tungkol sa pagpatay kay Barayuga. At sinabi nila kay Bongo kung sino ang mga nasa likod ng pagpatay kay Barayuga. Kaya lang, ang problema, hindi inaksyonan. Hindi inaksyonan ni Bongo. Samantalang sinabi sa kanya ng mga testigo na pinaabot nila kasi alam nilang malapit sa presidente si Bongo, so para nga mabigyan ng hustisya. Ang nagsabi pala ng ganon, ang nagpaabot pala kay Bongo yung chairman noon ng PCSO. Yung chairman ng PCSO ang nagpaabot kay Bongo. Kasi itong si Garma ay general manager. Si Wesley Barayuga naman, corporate secretary. Parang abogado kasi si Barayuga at the same time military officer. Ngayon, si Ruhina Garma, police officer. Siya ang general manager ng PCSO. Pero dahil corporation ng PCSO, mayroon niyang mga board. Ang board of directors ng PCSO, appointed ng presidente, saka yung chairman ng board ay siya ang kumuha kay Barayuga para maging secretary, corporate secretary ng PCSO. Yung chairman ng PCSO. Kinuha niya si Barayuga kasi military officer si Barayuga, at the same time abogado. Kumbaga, military officer, yung chairman ng PCSO noon ay military officer. Kinuha niya si Barayuga na military officer din. Dahil abogado ito, ginawa niya itong corporate secretary. Kaya lang bilang secretary, corporate secretary ng PCSO, maraming mga bagay na nalalaman itong si Barayuga, lalo na yung mga transaksyon ni Garma at saka ni Leonardo. Yung mga STL, yung mga pagbibigay ng mga lisensya sa mga STL, kontrolado yun ni Leonardo at saka ni Garma. Kaya yun ang kinukontra ni Barayuga. Ngayon, pinapatay si Barayuga. Pinatay siya doon sa Mandaluyong. Nang panahon na yon, ang chief of police ng Mandaluyong ay itong si Grijaldo. Ngayon, itong si Grijaldo, hindi niya inimbestigahan ng maayos yung pagpatay kay Barayuga. Hindi niya inimbestigahan kaya ang pananagutan diyan ni Grijaldo, parang pinagtatakpan ni Grijaldo yung pagpatay kay Barayuga. Una, parang coincidence ba 'yon na pinatay si Barayuga doon sa may bahagi ng riding in tandem ang pumatay kay Barayuga. Binaril siya habang sakay ng kanyang pick-up na sasakyan. Mga kabunyog, si Barayuga. At pagdating doon sa Mandaluyong, doon siya pinatay. Tapos ang nangyari, ang chief of police ng Mandaluyong noon, si Grijaldo. Pero hindi niya inimbestigahan ng maayos.
ang kaso. Kaya hindi nabigyan ng hustisya si Grijaldo, ay si Barayuga. So, ang malinaw dito, lumalabas, parang kinukoberan ni Grijaldo yung pagpatay. Ayaw niyang lumabas kung sino talaga yun. Alam niya kung sino yun. Para maprotektahan yun, hindi niya seryoso nang inimbestigahan. Hindi niya pinalalim. Kasi siya ang chief of police nun. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi nung chairman ng PCSO na general din, retired general, pareho ni Barayuga, retired general din, sabi niya, pinaabot niya kay Bongo, kasi chairman siya ng PCSO, pinaabot niya kay Bongo ang tungkol sa pagpatay kay Barayuga. Sinabi niya kung sino ang mga posibleng may motibo. Ang problema, hindi inaksyonan ni Bongo. Ang testigo na yan ay yung chairman ng PCSO noon. Kasi iba yung chairman sa general manager. Ang general manager, si Rioy Nagarma. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, delikado. Posibleng makasuhan si Bongo. Kasi may alam siya sa motibo ng Barayuga murder pero hindi niya inaksyonan. Official siya ng gobyerno noon. Official siya. Nasa Malacanang siya. Kaya ang parang lumilitaw dito, alam ni Bongo na involved sila Leonardo at Barayuga. Ay sila Rioy Nagarma. Ay si Rioy Nagarma at saka sila Leonardo, mga tao ni Duterte. Nalinagay sa PCSO. So parang pinagpa ni Bongo yun. Gayon din si Grijaldo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong kasong ito ni Barayuga. At ngayon na ayaw mag-cooperate ni Grijaldo, ayaw niyang mag-cooperate. So dahil ayaw niyang mag-cooperate, hindi siya nagsasalita, kaya siya sinight in contempt. Pero sabi ng Kamara, ng Quadcom, inirekomenda rin nila na sampahan na ng kaso itong si Grijaldo. Pero pag sinampahan ng kaso yan, hindi malayo na madadawit si Bongo dyan kasi alam niya rin yung pagpatay kay Barayuga pero wala siyang ginawa. Kaya parang ang nangyari. Ganon din ang ginawa ni Grijaldo. Siya ang chief of police ng Mandaluyong ng time na yan pero hindi niya inimbestigahan ng maayos. Kaya parang may cover up. Ganon din ang ginawa ni Bongo. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, matindi ito. Pag nangyari ito, problema ito ni Bongo. Madadawit siya sa kaso ni Barayuga. Come again, sir.